Hello everyone, it's me again, Ate Lot. I'm a kidney transplant warrior, and today I want to share with you another encouragement from God's Word written on the book of Proverbs 3:5-6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So sabi doon, kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon with all our hearts ng buong puso. And wag tayong dedepende sa sarili nating karunungan bilang tao. At sa lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin si Lord, unahin natin si Lord para bigyan niya tayo ng success sa anumang tatahakin natin sa buhay, di ba? Alam nyo, minsan yung tao, lalo na yung mga matatalino, di ba? Sinabi nga yan sa Bible na yung mga tinuturing na matatalino ng mundo, foolish sila sa paningin ng Panginoon. At yung mga tinuturing na foolish ng mundo, sila pa yung matatalino or mga wise, marurunong sa paningin ng ating Panginoon. Kasi ang tendency minsan ng mga tao na may mga worldly wisdom, worldly knowledge, parang iniisip nila, we don't need God, magde-decide ako kung ano yung alam kong tama at alam kong gusto ko. Based on their own thinking, understanding, based on their own knowledge and wisdom. Pero malinaw na sinabi dun sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. May mga bagay sa buhay natin na akala natin iyon yung tama na dapat gawin. Pero sabi nga dun, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kasi hindi lahat ng bagay kaya nating unawain, intindihin dahil may limitasyon tayo bilang tao. May boundary yung kayang abutin ng isip natin. Kaya di ba sinabi rin sa Bible na His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. So tayo, ang gusto ni Lord na gawin natin, magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. So tandaan natin yung reminder doon na with all your heart, trust in the Lord with all your heart. Hindi half-hearted, dapat buong puso. Magtitiwala tayo sa kalooban ng ating Panginoon at huwag tayong mananangan or magdedepend sa sarili nating wisdom bilang tao. Kasi again, iba yung worldly wisdom at iba yung wisdom coming from the Lord. So dapat doon tayo lagi sa wisdom ni Lord. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Lord, ano yung kalooban mo sa buhay ko? Tapos sabi din dun sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So yun pala yung secret para maging successful yung mga gagawin natin sa mga buhay natin. I-bless ni Lord, i-prosper ni Lord lahat ng hahawakan ng mga kamay natin. Yun ay yung i-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. So ibig sabihin, isusurrender natin lahat sa Kanya. Iko-commit natin lahat sa Kanya, yung mga plano natin. Kasi sinabi rin sa Bible yun na ang tao nagpaplano pero ang Diyos na nagpapatupad. Akala natin talagang, Lord, ito yung plano ko, gusto kong mag-abroad, gusto kong yumaman, gusto kong ganito, ganyan. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho. Pero ang tanong, mag-glorify ba si Lord doon? Mapapalayo ba tayo doon sa desisyon natin na yun? So we always have to lift up everything in prayer. Na Lord, kung hindi ito makakasama sa akin, itong plano ko, then ipahintulot niyo po. Laging yung kalooban pa rin ni Lord yung masusunod. Unahin natin siya sa lahat ng plano na gagawin natin sa buhay natin. Hindi naman ibig sabihin na lalo na yung pagdating sa pagyaman or pagiging successful sa buhay, hindi naman ibig sabihin na masama siya or kasalanan siya for as long as si Lord yung mag-glorify natin doon sa tagumpay natin, di ba? Walang masama kung ano man yung pangarap na inilagay ni Lord sa puso natin. Itaas natin sa Panginoon for as long as alam natin na hindi naman siya kasalanan at maitataas at maitatanghal yung pangalan ni Lord doon sa buhay natin. Kahit pa matupad natin yung pangarap na yun, then go, ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, this is what I want. These are my plans. Bless my plans. Kayo po yung manguna. I surrender everything to you. So ayun, yun lang. So yun yung reminder ni Lord to us sa Proverbs 3:5-6. Magtiwala tayo ng buong puso, walang pag-aalinlangan sa ating hindi half-hearted kasi kapag nga daw sinabi nating Lord natin si Lord, is the Lord of all or not at all. Hindi pwedeng Lord lang kita, Lord sa ganitong area ng buhay ko, pero sa ibang area ng buhay ko, untouchable yon. Hindi yun ganun. Dapat sa lahat ng area ng buhay natin, Panginoon natin ang ating Panginoon. So magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Huwag tayong mananangan sa sarili nating wisdom. Huwag tayong magde-depend sa sarili nating wisdom, kundi sa wisdom coming from the Lord. And in all our ways, i-acknowledge natin ang Panginoon. Unahin natin siya. I-consult natin lahat sa Panginoon yung decision natin. And He will make our path straight. Ibig sabihin, magiging successful yung mga decision